Eto na nga po, gaya nga po ng inaasahan po ng marami, apat po sa 18 ex-soldier na dating security aid po ni Saldico yung bumaliktad na po. At binabawi na nga po nila yung kanilang testimonya na sila nga po ay kasama doon sa mga nag-deliver po ng mga mali-maletang pera sa mga bahay po nila. So hindi lang naman sila Martin Romualdez at Bongbong Marcos ang kanilang mga nahatiran, may mga nabanggit pa silang mga politiko. So may congressman, may senador, may dating senador, may mga gabinete ni Bongbong Marcos. So ano yung mangyayari ngayon sa mga naging testimonya pa ng ibang mga kasama nila ngayon na bumaligtad po sila? So magiging ano na ba to? Kumbaga hihina na ba yung kanilang mga testimonya? Itong mga natira ay 14 na lang. So hihina na ba yung testimonya nila na sila nga daw nag-deliver? Kumbaga pag-witness nila na sila ay nag-deliver nga ng mga mali-maletang pera sa mga politikong ito, ano na mangyayari? So, ano ba yung naging dahilan din ng apat na ex-marine na bakit sila bumaliktad at bakit nila binawi yung kanilang mga testimonya? Gayong suportado naman sila ng mga Pilipino at ng mga naniniwalang dapat managot itong sila Bongbong Marcos sa malawakang nakawan ng pera gamit po ang flood control. So ito, panoorin po natin itong balitan to at alamin natin ano ba yung mga naging dahilan bakit po binawi po ng apat na ex-soldier na nating security aid ni Saldico yung kanilang mga testimonya. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung di ka pa nakafollow sa ating channel na Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung follow button at the same time pa-like and share na rin po yung video na to kasi wala naman itong bayad. So pindot na. So ito, panoorin naman po natin. Sa ibang balita, 4 sa 18 tinaguriang Maleta Boys ang nag-recant o binawi ang aligasyon nila laban kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Balitang hatid ni Mariz Umali. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. 4 sa kanila humarap sa akin. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant na po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila So yun po yung naging rason po nila. So, gaya nga po ng nakikita natin, di ba? Kaliwat kanan po yung mga nagsampa ng reklamo sa kanila, mga politikong binabanggit nila na hinatiran nila ng pera. So, lahat po yun, nagsampa po ng kaso sa kanila. At yung syempre, yung iba doon, kung totoo talagang nabigyan ng maleta, tinatakot po sila. So, hindi naman natin sila masisisi. Siyempre, may pamilya yan, kailangan nilang protektahan yung kanilang mga mahal sa buhay. So kahit pasabihin mong mga marinya, mga buo yung loob niya, siyempre pagdating po sa pamilya, talagang lalambot at lalambot yan. So kahit may tulong yan galing sa mga talagang naghahanap po ng justisya dito sa malawakang nakawan ng pera, talagang pag yung pamilya po, yung talagang ginipit, talagang titiklop yung mga ito. So, kung mapapansin nyo rin na nung sila ay humarap, nung sila ay kasama doon sa 18 ex-marine, iilan lang po doon yung mga naka-face mask, nakasalamin, nakasombrero. Pero ngayon, kung mapapansin ninyo, yung 4 na nag-recant, mga nakabalot po yung kanilang yung pagmumukha nila. So, nakasombrero, naka-face mask, nakasalamin. So, hindi natin masyado dito madidistinguish sino-sino ba sila doon sa 18 ex-marine. So, mamimili na lang tayo doon. Pero, yun nga, kung papansin ninyo, yung hindi natin alam kung sila ay nahihiya ba sa pag-recant nila or talagang natatakot lang sila dahil nga sa mga banta
na isinasampang kaso at mga pananakot po ng mga nasasagasaan po ng kanilang mga pagtestigo. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tigi-isang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung unang salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin doon sa unang sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin po, sa unang salaysay. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit niyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan niyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Nakapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit ko. 3 sa humarap sa akin, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. Kami po, wala pong namilit, wala pong... Walang namilit. Hindi kayo, wala ng financial assistance this Wala time. po. Wala na Kasi po. gusto lang po namin, manahimik po kami, ma'am. At matapos na po lahat nito. Para mawala na rin po yung mga kaso namin. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Mariz Umali, nagbabalita. So yan nga po, bumaliktad na nga po yung apat at ang kanilang dahilan. Unang-una, yung binanggit nga, di ba? Dahil na rin po sa takot sa kanilang seguridad, sa mga pagbabanta, tad daw sila ng kaso. Pero pagdating po dito sa dulo, dahil napangakuan lang daw sila ng financial, ng security, kaya sila pumirma at parang meron pa yata silang, ewan ko lang, ang dating kasi sa sinabi hindi na, parang tinatakot sila sa mga kaso bago, para pumirma doon sa unang affidavit na joint affidavit na magdidiin nga kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos, kay Saldico, kung sino-sino pa mga binanggit nila. Pero yun nga, ang pinaka naging, para sa akin, ang naging highlights doon ay yung unang sinabi na tagdad sila ng kaso at mga banta sa kanilang pamilya, kaya nag-recant sila. So yun yung medyo mas kapani-paniwala. Second na lang doon yung sinasabi na tinakot sila para pumirma doon sa unang joint affidavit. So doon lang tayo medyo titimbang kung alin ba talaga yung mas makatotohanan doon sa pagbawi nila ng kanilang mga salaysay tungkol dito kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. So abangan po natin kung ano po yung magiging indikasyon po nito sa mga flood control issue na nakabinbin pa po dahil nga hindi na po mag-iimbestiga yung Senate Blue Ribbon Committee. Ipinasa na po sa Ombudsman yung pag-iimbestiga sa flood control, pero dahil nga dito sa pagbawi po ng affidavit ng apat, mukhang tatamaan din po yung kaso ni Martin Romualdez dahil sila po yata doon yung mga complainant or witness sa nangyaring flood control scam na dawit po si Martin Romualdez. So abangan natin sa mga susunod na araw kung ano po yung mangyayari dito. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.